Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating live mga kapatid. At tayo po ay nasa series of lesson. Inaaral po natin patuloy po ang outer darkness. So nasa series of lesson po tayo that outer darkness is hell. At nililinaw po natin ang ating view na itong outer darkness po na matatagpuan sa Book of Matthew. Tatlo po magkakaibang outer darkness ito. Ito po yung tripartition or division or chambers of hell. So yan po ang ating tinalakay kagabi. At maging po sa oras na ito ay muli po tayong tatalakay sa subject na yan. And the second reason kung bakit po ang outer darkness ay impyerno at hindi po pwede na yung outer darkness ay maging lake of fire. Ito po yung pangalawang reason. Kagabi naaral po natin that outer darkness is hell because it is a place of weeping and gnashing of teeth. So, yun po yung mga talata na binasa natin. Matthew 8 verse 12. Faithless children of the kingdom. Matthew 22 verse 13. A friend without wedding garment. Matthew 13 verse 42. Okay, furnace of fire. And then Matthew 24 verse 51. The evil servant appoint his portion with the hypocrites. And then Matthew 25 verse 30, the unprofitable servant into outer darkness. So nice lang ho natin na linawin yung ating view patukol po rito sa outer darkness na ito. At bago ho tayo magpatuloy sa mga makakapasok po sa ating live ngayong gabi, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Amang banal, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, sa isang pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa amin na makakapagtalakay na naman ho kami at makapag-aral ng inyong mga salita. I-bless po ninyo at pagpalain ang aming pag-aaral ngayong gabi at lahat po na makakapasok sa live broadcast na ito na magkaroon po ng bukas na puso't isipan upang mas lalo pang mag-aaral ng mas malalim na pag-aaral sa inyong mga salita. Pangunahan niyo po kaming lahat sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, napakahalaga po na makita natin mga kapatid yung kahalagahan po ng pag-aaral dito po sa topic ng outer darkness. Kasi marami po ang naglalabas ng iba't ibang view, iba't ibang pag-aaral patungkol sa subject na ito. At tayo rin naman po ay meron ho tayong distinguished na view patungkol po rito. And so, ang outer darkness po ay pinapaniwalaan natin na ito ay impyerno. Okay? At ang tatlong outer darkness na binabanggit po sa Book of Matthew ay yung tatlong partition ng hell. Sa Luke 16, inuulit-ulit natin ito palagi, meron pong lugar na kung saan naroroon po ang rich man. Sa gitna po ay merong great gulf fix at sa kabila po ay nandoon ang Abraham's bosom. So tayo po ay naniniwala na ang outer darkness sa Book of Matthew chapter 8, chapter 22 and chapter 25 ay ito pong tatlong bahagi na yon. So, pangalawang reason kung bakit tayo naniniwala na ang outer darkness ay impyerno at ang tatlong outer darkness ng Matthew chapter 8, chapter 22 and chapter 25 ay impyerno. Pangalawang reason, not only that it is a place of weeping and gnashing of teeth, but secondly, it is a place of the wicked. Ang outer darkness po ay lugar ng mga wicked.
And mind you, kapag inaral nyo itong wicked na ito, meron hong tatlong wicked na mapupunta sa tatlong outer darkness. Okay, sana mapansin po yan ng mga kaibigan natin, na mga nag-aaral po na salita ng Diyos. So, unang-una, meron hong sinabi ang Bible na yung mga wicked na walang pananampalataya, mapupunta sa impyerno. Okay? Sabi po ng Psalm 9 verse 17. Okay, puntahan po natin. Psalm 9 verse number 17. Ganito po ang sinabi ng salita ng Diyos. The wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. Okay, so saan po yan? Of course, yan po ay hell. Old Testament po ito. At yung salitang hell na yan ay tumutukoy po sa underworld. Saan yan, pastor? Yan ay sa hell na kung saan yung rich man naroroon sa Luke 16. Paano ko po nalaman? Sapagkat ang context po ng Psalm 9 verse 17, ito yung mga tao na nakakalimot o hindi po naniniwala sa Diyos. All nations that forget God. Ibig sabihin, wala po silang faith. Wicked sila. Wicked na walang faith. Faithless, wicked. Napunta sila sa hell. So, saan yun? In the Old Testament, lahat ng namamatay na hindi po ligtas ay napupunta sa chamber ng impyerno na may apoy. Okay? So, malinaw po yan mga kapatid, na even in the Old Testament, ang underworld po ay may tatlong chambers. Okay? Hayaan po ninyo, yung mga sinasabi ko po, paulit-ulit po yan na mababanggit sa live natin. Sapagkat dyan lang ho iikot ang pag-aaral natin. So, kaya po, tayo ay naniniwala, ako po ay naniniwala na ang outer darkness ay impyerno sapagkat ito po ay place of the wicked. Kapag pumunta ka sa Matthew chapter 8 verse 12, ang pinag-uusapan po ay faithless children of the kingdom. Nauupo kasama ni Abraham, Jacob, and Isaac in the kingdom. Okay? Mind nyo, ito pong Matthew chapter 8, red letter ito, na ibig sabihin the words of Jesus Christ. Tingnan po ninyo ang pagkasabi, verse 11, para makuha po natin yung context na sinasabi. Now I say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ito po yung mga faithless children of the kingdom. Now, alam naman natin na ito pong Matthew chapter 8 ay patungkol po ito sa centurion, the Roman centurion. In comparison to faithless children of the kingdom. Nung sinasabi po ng Panginoong Hesus ito, wala na po si Abraham, patay na rin po si Isaac, at patay na po si Jacob. At kapag inaral po ninyo ito po ay future tense. Pero sinabi po ito around 30 to 33 AD. During the time of Christ's ministry on earth. So, malamang pag inyo pong inaral ito, hindi po ito tumutukoy sa present. Kasi, wala naman si Abraham nung sinasabi ito ni Jesus Christ, matagal na silang patay. Isaac and Jacob.
So kaya, maaring may point ka. Kapag sasabihin mo na, yung outer darkness na yan, para lang yan sa mga Hudyo. Ito yung magiging defense mo. Kasi dito sa actual context ng Matthew chapter 8, nandyan po ang mga Hudyo. Kinumpare sa centurion. Okay? Kaya daw sabi nila pang Hudyo daw ito. Ngayon, ang tanong, yung children of the kingdom ba na sinasabi ng Matthew 8 verse 11, verse 12 ay existing na ba nung sinasabi ni Jesus Christ itong verse na ito? Doon po sa mga nagsasabi na ito ay para sa mga Hudyo, yun po yung unang question. Patay na po si Abraham dyan, patay na si Jacob. So ano ang magiging alibay ninyo? Kasi tayo meron tayong sariling study kung sino yung children of the kingdom ng Matthew chapter 8. Yung mga nagsasabi na meron din silang pag-aaral, kaya sinasabi nila pang Hudyo ito, welcome naman po yan, kahit naman sino pwede po magturo. Pero tayo personally, I believe na itong children of the kingdom na ito ay future po ito. And in the Bible, sa eschatology po ng Bible, ay meron lang dalawang future kingdom. Ayan ay ang millennial kingdom, 1,000 years millennial reign of Christ, at saka eternal kingdom sa eternity. Eternity future, pagkatapos na po yun ng renovation of the earth. Kapag hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko na renovation of the earth, eternal kingdom, millennial kingdom, marami ka pang hindi alam sa eschatology kung ganon. So kaya mas mainam na mas mag-aral ka pa at hanggang marating mo yung mga terms na yan na maunawaan mo na. Okay? Now, future po yung children of the kingdom. Pero sila po ay itinapon sa outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Wala ho silang pananampalataya. In comparison to the Roman centurion. Kaya malamang ang outer darkness na ito ay yung lugar ng mga walang pananampalataya. Na sinasabi din ng Psalm 9 verse 17. Yun pong impyerno na may apoy, lugar ng rich man. Ako po'y naniniwala na yung Matthew 8 verse 12 ay doon po mapupunta. Tatandaan po ninyo, yung view po natin sa outer darkness ay tatlo. Tatlo po ang outer darkness. Magkakaiba ang occupants, magkakaiba po ang chamber, pero pareho pong underworld or impyerno. Okay? So sana po maliwanag yan sa inyo. Kaya if you are going to bash o yung mag-aano ka ng reaction mo, kailangan mo munang maunawaan kung ano yung talagang tinuturo ko para yung accusation mo ay maging tama. Okay? So ganyan po yan mga kapatid. Hindi mo pwedeng i-refute yung isang katuruan hanggat hindi mo ito nauunawaan ng talagang klaro, maliwanag na pagkaunawa. Okay, sana po marating natin yung ganyang klaseng kaisipan. Welcome naman po kayo, maglabas ng turo po ninyo. Matthew verse 13 at chapter 13 verse 42. Tingnan po ninyo. Meron ho dito sinabi na mapupunta sa furnace of fire. Okay? And shall cast them into the furnace of fire, there shall be weeping and gnashing of teeth. Banggit din po yan. So ano po ang context? Ang context po sa Matthew chapter 13, yung meaning ng parable of the sower. Okay, tingnan po natin, yung meaning ng parable of the sower. Basahin ko po. Context na po ang aaralin natin. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world. The reapers are the angels. As therefore the tares are gathered in and burn
in the fire, and it shall be at the end of the world. The Son of Man shall send forth his angels, and shall gather out his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Ito po ay patungkol sa tears, wheat and tears. Okay? Yung po ay tumutukoy ito sa mga nag-o-offend at gumagawa ng iniquity. Okay? The field is the world. Verse 38. The good seed are the children of the kingdom. Ayan, tingnan po niyo, nabanggit ang children of the kingdom. But the tears are the children of the wicked one. So, dalawa pong children. Children of the kingdom, children of the wicked one. Dito po sa Matthew chapter 13, ang children of the kingdom ay ligtas. Okay, ligtas. The children of the wicked one, yun yung pupunta sa may apoy. So kaya, kapag ginawa mong present na yung children of the kingdom sa Matthew chapter 8, ay siya ring children of the kingdom ng Matthew 13. Ay, makinig po kayo, kayong mga nag-aaral sa hermeneutics. Magkakaroon ka ng violation. Bakit? Kasi yung children of the kingdom ng Matthew chapter 8, sana mapansin po ninyo yan, yung mga nagsasabing pang hudyo-hudyo, itong outer darkness. Napunta po sa outer darkness ng mga walang pananampalataya. Pagdating po sa Matthew chapter 13, yung napunta po sa furnace of fire, yung mga tears. Okay? To which is which, mga kapatid? Which is which? Kaya aaralin mo yung children of the kingdom na meron palang dalawang klase ng children of the kingdom. Yung mapupunta sa furnace of fire at yung nandito po sa Matthew 13 verse 42. From verse 38 to verse 42. Hindi mo pwedeng ilalagay itong children of the kingdom na ito sa impyerno. Kasi ligtas po ito, good seed ito. Kaya meron ho tayong sariling pag-aaral dyan sa children of the kingdom na yan. Na mayroon dalawang klase ng children of the kingdom. So, ewan ko lang kung mayroon mo yung mga pag-aaral na ganyan. So, verse 42, yung mapupunta po sa furnace of fire, sa end of the world, where Jesus will come with His angels. Ayan. Ito po ay tumutukoy sa second coming part 2, Battle of Armageddon. Ito po ay tumutukoy sa judgment of the living nation. The sheep and goats, the wheat and tares, the good and bad fish. Yung parable of the dragnet. Yan. So yan po ay patungkol sa judgment of the living nation. Ito rin pong Matthew 13 verse 42. Okay? So yung present view ng children of the kingdom, ito po yun. Matthew 13 sa parable of the sower. Okay? Pero po yung future view ng children of the kingdom ay sa millennial kingdom po mangyayari. Meron pang mapupunta sa impyerno during the millennial reign. Ewan ko lang kung narating nyo na po yung ganyang mga pag-aaral, ano? By the way, kung hahanapan nyo po ng reference yung mga sinasabi ko, marami ho tayong reference. Kaso, pag lumiko tayo doon, mas lalong tatagal po ang ating pag-aaral. 30 minutes lang tayo. So, ngayon, nonetheless mga kapatid, ito pong wicked na walang pananampalataya, gaya ng tears, faithless children of the kingdom, ng Matthew chapter 8 verse 12,
at saka wicked that forget God ng Psalm 9 verse 17 ay mapupunta po sa impyernong may apoy, na kung saan naroroon po ang rich man. Okay, so sana nakukuha ninyo ang ibig sabihin, ano? Pangalawa, the wicked servant that will be cast into outer darkness. Okay? So, of course, yan po ay matatagpuan sa Matthew 25 verse 30. Okay? Unprofitable servant. Uulitin po natin bakit. Tayo pa naniniwala na ang unprofitable servant ay likas sa kadahilanan na ang man traveling into a far country ng Matthew 25 ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat ang Lord ng Matthew 25 verse number 24 ay may divinity na kausap nung nung unprofitable servant. Basahin ko po. And he that which had received 1 talent came and said, Lord, capital L-O-R-D, I knew thee that thou art a hard man. Kaya maliwanag na magkakilala po silang dalawa. Reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. I was afraid, and went and hid my talent in the earth, and lo, thou hast that is thine. His Lord answered unto him, Thou wicked, ayan po, and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Yan, pinangaralan pa bago itinapon sa outer darkness. Ngayon, kung sasabihin mo na itong Matthew 25 verse 30 ay hindi ito ligtas. Okay? Saan ngayon mangyayari itong Matthew 25 verse 30? Kailan mangyayari? Sa eschatology. Kapag hindi mo alam kung saan ito mangyayari, ibig sabihin gumagawa ka ng alibay at hindi mo yan kayang i-reconcile sa lahat ng katotohanan throughout the Bible na tumpak sa dispensation at eschatology. Yung point mo na pinapairal. Okay? So tayo, simple lang. Itong servant na ito ay ligtas. Pero hindi po siya naglingkod. Hindi po siya pumasa doon sa judgment nung paniningil. Ang mga ligtas po na servant ay meron lang isang general na future judgment. Ano po yan? Judgment seat of Christ. Na lahat ng mga ligtas, naglingkod man o hindi, ay haharap. Lahat ng in Christ. 2 Corinthians 5 verse 10. After the rapture. So tayo po ay naniniwala na itong Matthew 25 ay ligtas kasi napakahirap naman i-reconcile na yung mayroong 5 talent na nakagain ng other 5 talent kasi winork out niya, naglingkod po siya, winork out niya yung ipinagkatiwala sa kanya, ligtas raw. Enter now into the joy of thy Lord. Yung 2 talents naman daw na nakagain din ng 2 talents, ligtas rin daw. Enter now into the joy of thy Lord. Pero yung 1 talent, hindi daw ligtas. O ngayon, lalabas, kapag ganyan ang katuruan mo, lalabas na ang kaligtasan ay by works. So, sino ngayon ang nagtuturo na ang kaligtasan ay by works? Di ba, ikaw na ngayon ang nagtuturo. Kasi, ako po, hindi ako naniniwala na ang kaligtasan ay by works. Naniniwala po ako na ang kaligtasan ay by faith. Hindi po nawawala ang kaligtasan, ang nawawala po ay reward. Maliwanag po yan. Kapag wala kang reward, babartolina ka muna dun sa outer darkness na walang apoy, bahagi ng impyerno, the former paradise, the former Abraham's bosom, na wala ng laman kasi na-rapture na yon. Ayon sa Matthew 27 verse 51 to 53, Ephesians 4 verse 8 to 10, okay, na-rapture na kasi sila Abraham, Isaac, Jacob, sila Lazarus after Christ's resurrection.
ipinapaliwanag ho natin ng paulit-ulit yung view natin dito sa outer darkness na ito. Itong Matthew 25 verse 30, ligtas po silang lahat ng mga servant. Yung dalawang servant, yung may 5 talent at saka may 2 talents, ay nakapasok sa marriage supper of the Lamb. Tayo po'y naniniwala na itong Matthew 25 ay mangyayari sa judgment seat of Christ, na kung saan maniningil po yung a man traveling into a far country na babalik para maningil doon sa kanyang pinagkatiwalaan ng mga lingkod, yung mga ligtas na mga lingkod. At lahat po ng servant sa Bible na servant ng Panginoong Hesus ay ligtas. Halimbawa po, Paul, servant of Jesus Christ. Peter, as servant of Jesus Christ. James, as servant of Jesus Christ. Pag sinabi servant of Jesus Christ, ligtas. Okay, yun po yung mga pag-aaral natin na nilalabas natin dito, mga kapatid. Kaya kung gusto mong i-question yan, mga sinasabi po natin dito sa live, meron ho tayong sariling pag-aaral dyan, matagal na pag-aaral. Okay po? Now, ngayon, balikan natin itong Matthew 25. Wicked servant. Alam mo ba na mas marami pang reference ng wicked servant na mapupunta nga sa bahaging ito ng impyerno? Ito po ay former paradise, former Abraham's bosom, former grave in the Old Testament. Tingnan po ninyo, Matthew 18 verse 32. Okay? Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgive thee all the debt, because thou desirest me. Meron pong wicked servant. Pag inaral nyo po yan, yung pinatawad siya ng Panginoon, pero hindi niya pinatawad yung kapwa niya servant, yung tinatawag na fellow servant, ginagamit rin po yan ni Apostle Paul may fellow servant, may fellow laborer. Ewan ko lang, ano po yung pumasok sa mga utak ninyo nung mga nagtuturo na unsaved ito? Kaya di ba napaka, kung sa Bisaya pa, balik awot napakahirap pong i-reconcile yung mga view nyo na ganyan. Kasi yung may 5 talent na nakagain ng 5 talent, ligtas. Yung 2 talent, nakagain ng 2 talent, ligtas. By works na yun. Akala ko by faith yung kaligtasan niyo. Lumalabas sa Matthew 25, by works na kayo. Pag hindi nyo na-reconcile yan, kayo yung nagbibigay ng confusion. So, wicked servant. Aralin mo yung Matthew 18 verse 32. Nandyan din po yung wicked servant. Okay? Pag binasa nyo yan pababa, tingnan nyo po, 33. Thou shouldest not thou therefore also have compassion on thy fellow servant? Si Jesus Christ po nagsasabi, even as I had pity on thee. And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you. Si Jesus Christ na po nagsasabi nito, if ye from your hearts forgive not everyone his brothers their trespasses. Magkapatid ho yung fellow servant dito sa Matthew 18. Kaya ikaw, pag hindi ka nagpatawad, mayayari sa'yo, eto rin yung mayayari sa'yo. Alam mo ba na bago itatapon yung unprofitable servant galing sa judgment seat, bago itapon sa outer darkness, shall be beaten with many stripes. Ito na yung tormentors na sinasabi ng 34 na Matthew 18. Yung mga ligtas ay pwedeng paluin ng Panginoong Hesus doon sa judgment seat of Christ sa lahat ng kalokohan na kanilang ginawa habang sila'y nabubuhay dito sa lupa. Marami pong lingkod ng Panginoon na mga walang hiya sa panahon ng church age. Mga manluloko at maraming kalokohan na ginagawa sa ministry ng Panginoon. Kaya yung ilan sa kanila takot na takot dito sa outer darkness na ito. Kasi mayroon nga silang ginagawang kalokohan sa paglilingkod. Okay, so yun ang problema nila.
Kaya gumagawa sila ng alibay. Panghudyo lang yan. Sige, patunayan mo na panghudyo nga. Magaling kang magturo sa mga tao nag-a-agree sa'yo. How about sa mga hindi nag-a-agree sa'yo? Tingnan natin. Katulad namin. Katulad ko. Isa pa pong talata ay ang Matthew 24:51. Tingnan ninyo. And shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. So tatandaan po ninyo, tayo kasi madali lang natin maunawaan itong Matthew 24 verse 51. Kasi tatlo nga po yung outer darkness na pinaniniwalaan natin. Ang outer darkness po na pinaniniwalaan natin, yung isa po is yung na may apoy, yung great gold fix na siya ring bottomless pit, bahagi rin po ng impyerno yan, at saka yung Abraham's bosom na wala ng laman ngayon, na magiging outer darkness ng mga pasaway na Christian after the judgment seat of Christ. Now, saan itinapon itong Matthew chapter 24? Mayroong weeping and gnashing of teeth. Tingnan po ninyo kung sino ito. Verse 46, para makita po ninyo yung context, yung magagaling sa context dyan, pero hanggang actual context lang sila. Hindi nila alam yung textual context at saka prophetical context. Hindi nila maigi-reconcile na. Sabi po ng 46, Blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. Huwag mong sabihin na unsaved din ito. Magkakaroon ka ng maraming problema kung paano mo maire-reconcile itong mga servant na binabanggit sa Book of Matthew. Sabi daw, mapalad yaong lingkod na daratnan ng kanyang Panginoong naglilingkod. O sabihin mo, hindi ligtas yan. Kaya dapat iniisip mo yung sinasabi mo, kaibigan. Verily I say unto you that he shall make him ruler over his goods, rewards. But if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming. Matagal na sinabing darating, hindi pa rin darating yan kasi marami pang ginagawa. Dinidelay, tinatagalan ng Panginoon yung kanyang muling pagbabalik. Ito yung nasa puso ng evil servant. And shall begin to smite his fellow servant, yung kapatid niya sa pananampalataya na kapwa niya, fellow servant niya, ipe-persecute niya, baka ikaw yan. And to eat and drink with the drunken, ay naging kasama ng drunken master. Pero mga servant yan ng Lord na darating. Nakukuha mo ba? May mga ginagawang kalokohan. The Lord of the servant shall come in the day when he looketh not for him, in an hour that he is not aware of. Rapture. Darating yung rapture na muling pagbabalik ng Panginoon privately. Verse 50. At dahil evil servant siya, ligtas siya pero evil servant, and shall cut him asunder and appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Alam mo ba yung salitang with? Kapag yung servant na ito ay yung kanyang bahagi raw ay kasama ng mga hypocrites, nasaan yung mga hypocrites? Nandito. May weeping and gnashing of teeth dito. Siya, nandito, magkatabi lang sila. With. Meron siyang portion. Portion ito, mula pa ng Old Testament, itong bahaging ito ay para sa mga ligtas. Grave, underworld, Abraham's bosom, paradise, Garden of Eden, in hell. Ito yon. Tumpak na tumpak nga eh. Paano mo i-deny yan kung alam mo yan? Di ba napakahirap manahimik kapag meron kang alam? Napakahirap po manahimik.
Yung wicked, evil servant na ito, ligtas po. Dito siya mapupunta sa outer darkness na bahagi ng impyerno na empty paradise na, empty and full of darkness kasi kinuha na yung laman. Yun po ang view natin ha. Yun ang view ko. Tatlo po ang outer darkness na pinapaniwalaan ko. Yung tatlong outer darkness ay ang tatlong bahagi ng impyerno. The rich man with flame, bottomless pit, great gulf fix, empty paradise. Dito po sa side na ito. So sana po ay makuha ninyo yung ibig kong pong sabihin. Pag nakuha na po ninyo, doon na po kayo maglalabas ng pagre-refute. Okay? Pag nakuha nyo yung talagang tinuturo namin, tinuturo ko po. Isa pang talata, Matthew 25:26. Nabasa na po natin kanina yung slothful servant. Wicked, unprofitable. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kapag servant daw naligtas, ay hindi pwedeng tawaging slothful, evil, wicked, unprofitable. Ito nga tinatawag nga ng Panginoong Hesus Mapapatunayan mo ba na lahat ng ligtas ay matitino at may reward? So, ibig mong sabihin kung lahat ng ligtas ay matitino at may reward, useless ang judgment seat o Christ, yun pala tapos na yung rewarding, may reward na lahat. Bakit magkakaroon pa ng judgment seat? Diba, paano mo i-reconcile yun kung yun ang itatanong sa'yo? Laki magiging problema mo dyan. Kaya sana mapanood mo ang video na ito bago ito ma-erase sa Facebook. Para makatulong sa'yo kung paano mo i-refute ito. Last and number 3. The wicked angels or demons and the wicked one. Meron pong tinatawag na wicked angels. Napunta po sila sa impyerno na Tartaro. Okay, hindi po sila napunta sa Hades, hindi sila napunta sa Gehenna. Sila po ay napunta sa Tartaro. Saan yung Tartaro? Ito pong Great Gulf Fix na bottomless pit. Ito po yung hell, Tartaro. Tingnan po ninyo. 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them in chains of darkness to be reserved unto judgment. Meron po palang itinapon ng Panginoon ng mga wicked angels. Saan sila itinapon? Sa impyerno. Hindi po yan doon sa rich man. Yan pong impyerno na tinapunan ng mga wicked angels ay sa bottomless pit. Paano ko po nalaman? Kasi may impyerno po na para kay Satan in his demons. Ewan ko kung alam nyo po yan. Kung hindi, marami pang bigas na kakainin. Yan po ang sinasabi ng Jude 1:6. And the angels which keep not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chain under darkness. Kaya, outer darkness for the wicked angels. Chain under darkness, 2 beses na binanggit. Unto the judgment of the great day. Ano yung great day? Great tribulation period. Kapag inaral nyo po ang great tribulation period, mayroon pong isang panahon dyan na palalabasin ng a star fall from heaven, having the key of the bottomless pit, yung laman ng bottomless pit, the great gulf fix, the hell Tartaro, where the fallen angels are being enchained under darkness. So, ewan ko po kung narating nyo na yung mga ganyang
pag-aaral, sana naman narating nyo po yan kasi mahalaga po yan mga kapatid. So, saan po yan? Yan po ay sa bottomless pit. Great Golfex. Sa gitna po ng impyernong may apoy, Great Golfex, Abraham's bosom. Outer darkness, kasi naging empty paradise. Wala nang laman. Na-rapture na kasi. Okay? So sana ulit-ulit po yan dito sa live natin. Isaiah 14 verse 2. And the people shall take them and bring them in their place, and houses of Israel shall possess them in the land. The Lord, the servant, handmaid, they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressor. Itong Isaiah 14 mga kapatid. Punta ko tayo sa verse 12. Ito po yung pagbagsak ni Lucifer. Alam mo ba kung ang impyerno itinapon ni Lucifer? How thou art fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Verse 12 po yan. How thou art cut down to the ground, which did weaken the nation. Binagsak po siya. 14. How thou hast said, for thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell. Ano po ninyo? Verse 15. To the sides of the pit. Bakit po sides of the pit? Yung impyerno daw tinapunan kay Lucifer, kabilaan, pit. Sides of the pit. Hell ito, pero nasa gitna po. Ito ay bottomless pit nga, Great Golfex nga, nasa gitna. Side ng magkabilaang bahagi ng impyerno. Itong tatlong ito ay bahagi po ng entire hell. Kaya pagdating sa science, inner core, outer core. Merong division. Nandun yung magnetic field sa gitna ng mundo. Kasi yung magnetic field, yun yung Great Golfex na umiikot, bottomless pit. Kasi paikot. Ewan ko kung mai-reconcile nyo po yan. Kung isa lang ang impyerno na alam ninyo, at isa lang ang bahagi ng impyerno na pinaniniwalaan ninyo, at pag sinabing impyerno may apoy, bakit merong tatlong underworld in the Old Testament? Bakit merong tatlong origin ang salitang hell sa New Testament? Tartaro, Gehenna, Hades. Bakit kaya? Di ba? Kaya napakahirap tanggapin yung mga view na ganyan. Revelation 9 verse 11, and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue had his name Apollyon. Alam mo ba kung sino itong si Abaddon at saka si Apollyon? Ito po ay si Satanas. He is the angel, the king of the bottomless pit. Saan yung bottomless pit? Ito nga po yung Great Golfex. Ito yung impyerno ng mga fallen angels. Ito yung kaharian ni Satanas. Kaya 'di ba sa panahon ni Job, up and down, kahit na itinapon na siya diyan kasi hindi pa siya itinali. Gaya ng Revelation 20 verse 1 to 3, at wala pang seal sa kanya, nakakalabas-pasok, labas-pasok. Siya lang yung nag-iisang meron pang access sa langit. Kaya siya yung friend without wedding garment na makakapasok sa langit. Last entry niya yon sa beginning ng marriage supper of the Lamb, kasabay ng war in heaven. Okay?
ewan ko lang, hindi ko na maintindihan sinasabi mo, pastor. So, ibig sabihin, wala ka nga talagang alam sa, hindi mo pa talaga alam yung eschatology, yung sequence ng events. Kaya, mahirap kang kausapin. Matthew 22 verse 13, sa marriage supper of Lamb, meron hong nakapasok na friend without wedding garment. Ito na, itinapon po sa outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. And then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Okay? Pag inaral nyo po itong friend without wedding garment, capital letter F po ito sa King James Bible. Sa mga nag-aaral po ng King James Bible, alam nila na mahalaga kapag capital letter. Sa lahat ng capital letter F, friend. Sa entire Bible na friend of God, ito ay kakaiba. Okay? May pag-aaral din po yan, the study about the friend without wedding garment. Ako po niniwala na ito ay si Satanas. Kasi si Satanas lang po ang merong access. Yung king po sa Matthew 22 ay ang God the Father. Yung King's Son is si Jesus Christ. Yung King's Son's bride ay ang church. Wala pong theologian na magdi-disagree dyan. Yung Father, no shadow of turning po, sabi ng James 1:17. Kaya itong marriage supper na sinasabi ng Matthew 22:13, tayo po ay naniniwala na itong Matthew 22:13 ay mangyayari po sa marriage supper of the Lamb. Bakit? Kasi ang context po ng Matthew 22 ay Great Supper. Reference po yan ng marriage supper. Kaya paano mo i-apply yan? Mayroon makakarating doon na unsaved, na Hudyo, sa marriage supper of the Lamb? Kung ang context ang pagbabasihan ng Matthew 22, malaking magiging problema mo, kaibigan. Kapag yan pa rin ang tatayuan mo. Kapag yan na yung mga question sa'yo, hindi mo na may reconcile yan. You will be lying, magsisinungaling ka, hanap ka ng alibay, and hanggang sa masakal ka sa sarili mong statement. Satan, a friend without wedding garment, will be cast down to outer darkness or bottomless pit or hell to release the demons for the great tribulation period. Kasabay po ito ng Revelation chapter 2 verse 9. Okay? I know thy works and thy tribulation and poverty. But thou art but thou art rich. I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but they are synagogues of Satan. Isa pong talata. Revelation 20 verse 3. Itong bottomless pit na ito rin po ang paglalagyan kay Satan for 1,000 years. Pero naka-chain and with seal. Verse 3. And cast him into the bottomless pit. Revelation 20 verse 3. And shut him up, and set a seal upon him that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loose a little season. So last na talata, mga kapatid, nahanapin natin yung pong paglabas ng mga demons sa bottomless pit. Okay, hanapin natin. Nagkamali tayo ng isang verse. Revelation, hindi pala 2 verse 9, kundi 9 verse 2. Baliktad. Okay, 9 verse 2. And he opened the bottomless pit. Ito po, Revelation 9 verse 1.
And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth. And to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as a smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. A star fall from heaven. Wala pong theologian na magdi-disagree na yung star fall from heaven ay si Satanas. Agree sila lahat yan. Palalabasin niya yung mga nakakulong sa bottomless pit. Ito nga yun, yung nasa Great Gulf Fix. Verse 3, and there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as a scorpion of the earth had power. And it was commanded then that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God on their foreheads. Malinaw na ito po ay fifth trumpet inside the Great Tribulation period na merong palalabasin si Satan sa bottomless pit na mga demons. Kasabay po yan ng marriage supper of the Lamb sa itaas. Yan po ay mangyayari sa war in heaven. Palalabasin ni Satanas yung mga nakakulong na angels na Jude 1:6. Nakikita nyo po ba yung point? Kapag naunawaan mo ito at naintindihan mo ito, ewan ko lang kung kaya mo pang i-deny ito. Di ba kung ganyan mo nauunawaan yung galaw ng mga, tayo po'y naniniwala na yung friend without wedding garment ay si Satan. Kasi si Satan lang yung may access to the throne of God na hindi nakaranas ng rapture. Kaya nga yung tanong, bakit ka nandito? Wala kang wedding garment. The wedding garment is the righteousness of the saints. Nakapasok siya, wala siyang wedding garment. He climbed another way. Ganon yung karakter ni Satan. By the way, yung pagdating niya doon, pagpunta niya dyan sa marriage supper of the Lamb, last lang na access niya. After that, wala na siyang access sa langit. Okay? So, kaya, that's for now, mga kapatid. Ano? So, tayo maliwanag yung ating view ng outer darkness ay tatlo. Yan ay tatlong bahagi ng impyerno. Una, tayo po ay nag-a-agree that outer darkness is hell. Agree tayo dyan. Pero kinaklarify natin na yung tatlong outer darkness in the book of Matthew, the outer darkness for the faithless children of the kingdom, ito po yung may apoy. The outer darkness for the friend without wedding garment, ito po yung bottomless pit. The outer darkness for the unprofitable servant na mga ligtas, ito po yung empty paradise na wala ng laman, empty space and full of darkness. Kasi na-rapture na nga yung occupants, pati yung paradise nasa third heaven na ngayon. Ayon po yan sa Matthew 27 verse 51 to 53, Ephesians chapter 4 verse 8 to 10. Yung captive na dinala po ng Panginoon sa third heaven. Ngayon, sana po mapanood ito ng mga nag-a-against sa atin at nagsasabing losing salvation na tayo, yung mga nagsasabing by works na ang kaligtasan natin. You got the wrong idea of what we are teaching about outer darkness. Kasi nakikinig kayo sa mga nag-a-accuse sa atin dahil ina-accuse nila tayo dahil kapag nalaman sila ng kanilang kagrupo na dati pala naintindihan nila ito, mawawalan sila ng support at magiging hindi na sila goods. Yun lang naman yung naging, meron kasing personal personal reason sila. Hindi dahil sa hindi na naunawaan. Yung iba talaga, hindi naman talaga naunawaan kasi ayaw po makinig. Pero tayo
hinahayag natin yung ating view para maliwanag. So, bukas po, outer darkness is a place of torment. So, yun ang magiging lesson natin. Hinati-hati po yung isang lesson sa 3 live kasi kapag ini-live ko po ito, aabot po ito ng mga siguro 3 oras. Masyadong mahaba. So, kaya inunti-unti natin. So, as of now, so yun po ang lesson natin. Itong outer darkness na ito, 3 po ito, para sa mga unsaved, para kay Satan and his angels, and para sa unprofitable servant, wicked, evil, slothful. Kaya wag kang maging slothful, wag kang maging evil. Kasi baka dito ka ilagay for 1,007 years plus 3.5 days. Yan ang magiging stay mo rito kapag loko-loko kang Kristiyano. Ligtas ka, hindi mawawala ang kaligtasan, pero mawawala ang reward mo. Yung mga ibang kapatiran po natin, nakala nila nawawala ang kaligtasan. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala po ay reward. Okay? Reward ang nawawala, hindi po kaligtasan. Kaya itong outer darkness po, na 3 outer darkness, kapag naunawaan mo ito yung magre-reconcile sa lahat ng mga diba-debate. Akala ng iba, nawawala ang kaligtasan. Pag nagkasala sila, nawawala na yung kaligtasan nila. Marami, kapag yan ang stand mo, marami kang mga talata na i-skip lang at hindi mo tatanggapin. Yung they shall never perish, hindi mo yan paniniwalaan. Yung no man shall pluck them out of my hands, hindi mo paniniwalaan yan. Pero pag alam mo itong outer darkness, may re-reconcile mo lahat. Kaya sana po, maging bukas ang puso ispan nyo, hindi mo paniniwalaan, pero sana mapakinggan niyo. Salamat po sa lahat ng nakarating, text scholar, thank you very much. Tayo po ay manalangin na at idulog natin sa Panginoon ang pagpapasalamat sa gabing ito. Amang banal, dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagkakataon, pinagkaloob. Dalangin po namin na kayo po manguna sa amin magbigay ng masarap tulog ngayong gabi at maging prepared po kami bukas para sa bagong hamon ng buhay. Pagpalain po niyo ang bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na ito po'y maging makabuluhan na live at marami po ang matuto, mag-aral at magising ang diwa, magising po ang kanilang puso't isipan na hindi po basta-basta na mag-aral ninyo mga salita, kundi bigyan po nila ng tuon, pansin at para ma-reconcile po lahat ng katotohanan sa inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat at binabalik namin ang kapurihan sa inyong banal na harapan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid. Magkita-kita po tayo ulit bukas. So na-late ho tayo ng konti. Pero bukas ang ating pong lesson ay outer darkness is hell because it is a place of torment. Okay, so pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless and good night sa ating lahat.